So, hello everyone. So, ngayon po ay nasa Module 4 na po tayo. So, I'll be discussing the Module 4.2 wherein we will be discussing the Statement of Financial Performance or the Income Statement. Ano po ba pag sinabing income statement? So, tinatawag din po siyang Statement of Profit or Loss. Wherein, sabi nga po natin, isa po ito sa important financial statement sa isang business. Bakit po? Kasi dito, sa income statement, nakikita po natin kung nag-earn po ba ng profit or nagkameron po ng loss ang isang organization in that certain period of time. Ibig sabihin po kung tayo po ay may kinita, ang tawag po doon ay nakapag-earn po tayo ng profit. Pero kung tayo po ay lugi, tayo po ay nagsasuffered ng loss or nagkameron po tayo ng loss. Usually po, ang paggagawa po ng income statement, it's either monthly, quarterly, or yearly. So, pag sinabi po nating monthly, ibig sabihin po every month, gagawa po tayo ng income statement. Pag quarterly naman po, for example, January to March, and then April to June, July to September, and October to December. So, yun po yung tinatawag natin na quarterly. And then, pag yearly naman po, ibig sabihin, buong taon po tayo gagawa or for the whole year, gagawin po natin siya ng income statement. So, tandaan lang po natin dito sa income statement, nalalaman po natin kung meron po bang kinita or wala ang isang organization. So, para sa mga entrepreneur, ito ang kwento ng kinita at ginastos ng negosyo. Dito po natin makikita kung kumita ba talaga ang negosyo mo, yung negosyo natin, or baka po nalugi. Kasi nga sabi po natin dito po sa income statement, nakikita po natin kung kumita or hindi ang isang organization or ang isang business. So, ano po yung learning objective for this module? Una po, ma-explain ko po sa inyo yung purpose at components ng income statement. And then another one is to identify and classify ano po ba yung revenue at expenses na tinatawag natin sa isang business organization. And then also, we will be computing the gross profit and the net income using the simple formula. So, mamaya po ituturo ko po sa inyo ano po ba yung formula ng gross profit, ng net income, ng mas madali po nating mas maiintindihan. And also, at the end of this module po, makapag-prepare din po tayo ng basic income statement para po sa mga business natin at para po yung last ay maintindihan po natin kung paano po nakakatulong ang income statement sa isang business owner or sa mga entrepreneurs para po makapag-decide po tayo ng kung ano po yung gagawin natin sa ating organization. So, dito nga po, ano po ba yung income statement? So, income statement is a summary of all revenue. Pag sinabi po nating revenue, yung kita ng isang organization. And expenses, pag sinabi naman po nating expenses, ito po yung gastos. Gastos ng organization for a specific time. For example po, ngayong buwan ng October. So, ibig sabihin po, pwede po tayong gumawa ng income statement for October 2025. Wherein yung kailangan lang po natin dito ay yung revenue, yung kita ng ating organization, at yung gastos ng ating organization. So dito nga po, sabi natin, it tells you if your business earned more than it spent. So ibig sabihin po, mas maganda po na mas malaki yung ating kita compared sa ating gastos. Kasi sabi nga po natin, if the revenue is greater than the expenses, the business has a net income or profit. Ibig sabihin po, kung mas malaki po ang ating revenue compared to our expenses, ibig sabihin lang po noon ay may kinita po ang ating organization. Pero, kung mas malaki po ang expenses compared sa ating revenue or sa ating kita, ibig sabihin lang po noon, mas tayo po ay nagkameron ng loss or nalugi po ang ating organization. So, tandaan lang po natin, mas maganda po na mas malaki ang kita compared po sa gastos ng isang organization. Kasi nga po, kung tayo po ay may mas malaki yung ating kita, ibig sabihin po noon ay meron po tayong profit, pero kung mas malaki po ang expenses natin, tayo po ay nalugi. Next po tayo.
So for small entrepreneurs, this helps to track the performance. Ibig sabihin, kung may sapat ba na kinita ang tindahan or negosyo mo para sa mga gastos mo at para kumita ka pa. Ibig sabihin nga po, ginagamit po ang income statement para malaman natin, may kinita ba ang ating organization, yung ating business o wala. Kasi dito po pwede tayong mag-adjust ng ating mga expenses. Pababain natin ang ating expenses para po tayo po ay may kikitain. So ano po yung tatlong component ng isang income statement? Una, revenue. So as mentioned po kanina, yung revenue, ito po yung kita. Kita ng isang negosyo or ng isang organization. Wherein, yung sunod po, yung expenses, ito naman po yung gastos. Gastos ng isang organization or ng isang business. Ibig sabihin po yung mga binabayaran natin, yung gastos ng isang organization. And then, yung other po is the net income or loss. Sabi ko nga po kanina, kung tayo po ay mas malaki yung ating revenue compared to our expenses, magkakameron po tayo ng net income. Pero kung mas malaki po ang ating expenses compared to our revenue, magkakameron po tayo ng loss or na lugi. So, yun lang po yung tatlong components ng income statement. So ano po ba pag sinabing revenue? So ito po ay na-discuss na rin in our previous module. So this includes all the money your business earns from sales of product or services. So for example po, tayo po ay merong coffee shop. So yung coffee shop na yon ay meron din po mga pastries, mga breads na tinitinda. So yung kinita po natin sa coffee, sa breads, at saka po sa pastries, ay ayun po yung tinatawag po natin na revenue or kita. Ibig sabihin po, lahat po ng nakolekta ng ating business from our sales of product or services, yun po yung tinatawag natin na revenue. For example po, kayo po ay merong massage. Ibig sabihin po, yung kinita natin sa massage, yun po yung tinatawag natin na sales of service. So, i-include po natin siya sa ating revenue. And then next po, ito po yung example natin ng revenue. For example, milk tea per cup. So, ibig sabihin, ang halaga po ng ating milk tea ay 100. And then, ilan po yung nabenta natin na cup? So, 100 cups. So, paano po natin mako-compute yung total sales or total revenue? 100 times 100 po is 10,000. Ibig sabihin, yung atin pong price per cup, times ilan po ba yung na-sold natin or nabenta natin. So, 100 times 100 is 10,000. So, ganun po mag-compute ng revenue. And then next po ay expenses. Pag sinabi po nating expenses, ito po yung, sabi nga po natin dito, these are the costs you spend to earn revenue. This includes rent, utilities, salaries, and supplies. So, ibig sabihin nga po dito sa expenses, nandito po yung mga nagastos natin para po maka-earn po tayo ng sales or ng ating revenue. So, dito nga po, it includes yung rent, utilities, salaries, and supplies. Ano po ba pag sinabing rent? Renta po, for example, tayo ay nagre-rent ng ating space. Yung space po ng ating coffee shop. So, yun po, it includes to our expenses. Yung utilities po, ano po yung sinasabi nating utilities? Ito po yung mga water, electricity. So, it includes po sa ating expenses. Yung salaries naman po, ito po yung ating pasahod sa ating mga empleyado. So, yun po yung tinatawag natin na salary at ito po ay kasama rin po sa expenses or sa gastos po ng ating organization or ng ating business. And then yung supplies po na tinutukoy, for example po, yung mga papers na ginagamit natin, mga resibo. So, it can be an expenses po ng ating organization or ng ating business. Okay? So, ano po yung ito po yung example. For example, rent expense, utilities expense, ingredients, salary. So, paano po natin nakuha tong total expenses? So, we need to sum up this rent expense to utilities expense, ingredients, and salaries expense. So, the total expenses is 6,500.
So, yan po yung tinatawag natin na kabuuang gastos ng isang business or ng isang organization. So, next po tayo, net income or net loss. So, paano po natin siya i-compute? Net income or net loss is equals to the total revenue less to the total expenses. Ibig sabihin nga po, kukunin muna natin magkano po ba yung total na kinita natin. And then, ileless natin, isusubtract natin, magkano po ba yung total na gastos natin. Pag nakuha po natin yon, ang tawag po doon ay net income or net loss. So, ito po yung example ng expenses. So, ng net income or net loss. So, di ba, total sales or revenue, kanina po na-compute natin, 10,000 pesos po yung ating total sales or revenue. And then, yung ating pong expenses. Yung ating pong expenses ay 6,500. So, sabi po natin kanina, ang ating formula ay total sales or revenue less or we subtract the expenses to get the net income or the net loss. So if you notice, mas mataas po yung ating total sales to the total expenses. So ibig sabihin po, meron po tayong kinita na 3,500. Okay? So dito naman po, paano po pag meron tayong tax na kinukuha or meron tayong tax na kino-compute? So, dito po ang ginamit lang natin na tax percent ay 30%, but it depends po kasi yan sa mga different, sa mga businesses, kung ilang tax po yung kanilang, kung ano po yung nakapaloob sa tax rate. But here, sa example po natin, ang ginamit po natin ay 30%, wherein, di ba, yun po yung 3,500 na ito po, ay yung total sales or revenue. And then we subtract the expenses. Yung earnings before taxes po natin is 3,500. So, ito times po natin yung 30%. Yung 30% po ay, 30% po ng 3,500 ay 1,050. So, 3,500 less 1,050. Yung net income po natin dito ay 2,450. But sa inyo po, as nag-start pa rin po kayo ng mga business or kayo po ay mga sole proprietorship, wala po tayong tax na kukumputin pag sa income statement. But here in our example po, ang ginamit po natin ay 30% po. But sabi ko nga po sa inyo, i-discuss po natin sa mga susunod na module yung about naman po sa tax rate. Okay? So, ito nga po, sabi natin, kung mas malaki ang kita kaysa sa gastos, panalo ka. Ibig sabihin po, meron po tayong kinita or meron po tayong profit na tinatawag. Kung mas malaki naman po ang gastos kaysa sa kita, talo ka muna. Ibig sabihin po, meron po tayong loss or nalugi po yung ating negosyo. Pero sabi nga natin, okay lang yan. Kasi nga po sabi natin, it is part of our learning as an entrepreneur. Ibig sabihin nga po, kung tayo nalugi, mag-a-adjust po tayo sa ating mga expenses. Ibig sabihin, papalawakin din natin paano ba tayo makapag-earn pa ng revenue. Okay? So, dito nga po tayo sa gross profit and net income. So, sabi nga po natin, sa gross profit, it shows how much money you make after subtracting the cost of goods sold. So, pag sinabi po natin cost of goods sold, ito po yung mga direct costs of producing or buying what you sell. So, for example nga, we have coffee shop. Yung tinatawag po natin doon na cost of goods sold. Yun po yung mga raw materials na ginamit po natin in producing a finished product, which is a coffee drink. So, ibig sabihin po, yung mga kape, yung mga sugar, yung water na ginamit natin for the finished product na coffee shop, yun po yung tinatawag natin na cost of good sold. So, para po makuha natin yung gross profit, sales, yung sales po na tinutukoy dito is the revenue less the cost of good sold. Ibig sabihin, ililess lang po natin yung cost of goods sold sa sales natin or sa revenue para po makuha natin ang gross profit. Ibig sabihin po ng gross profit na alis na po natin yung cost of goods sold na meron po ang isang company. Okay? Next po tayo, net income. So, kanina po na-discuss ko rin po, after that, you subtract the operating expenses like the rent, salaries, utilities to get the net income. Ibig sabihin nga po, gross profit less operating expenses, yun po yung makukuha natin, which is the net
income. So, ito po yung sample. Ito po yung sample ng ah statement of comprehensive income or yung income statement. So, if you notice, we have here the total sales or revenue. Ito po yung kinita natin, which is 500,000. And then, for example po, meron po tayong sales discount. Ibig sabihin, ito po yung discount natin na binibigay, for example, sa mga senior citizens, sa mga PWD. So, yun po yung tinatawag natin na sales discount. And then, sales return and allowances naman po, for example po, may binalik po ang ating customer na mga product or services. Ibig sabihin po, yun po yung sales return and allowances. So, i-less po natin or isusubtract po natin siya sa total revenue. So, dito po sa example, 500 less 10,000 less 5,000, yun po yung tinatawag natin na net sales, wherein ang total po is 485,000. And then sabi nga po natin, to compute the gross profit, we need to subtract the cost of goods sold. Yung identify po natin na cost of goods sold is 50,000. So, 485,000 less 50,000 is 435,000. And then we already identify na po yung operating expenses. So, it includes the salaries expense, rent expense, utilities expense, and miscellaneous expense. So, ito po, isa-sum up lang natin to, yung 40,000, 10,000, 15,000, and 5,000, wherein the total operating income is 70,000. So, paano po natin na-compute itong itong 70,000? So, sinum up nga lang po natin ito. So, sabi po natin, para makuha po natin yung net income, ileless po natin yung operating income sa gross profit. So, gross profit na 435,000 less the operating income na 70,000, na ating pong net income ay 365,000. Ibig sabihin po, meron pong kinita sa Entrepinoy Coffee Shop. Kasi pag nag-negative po ito, ibig sabihin po ay lugi na po ang ating company. So, yan lang po yung sa net income. Ibig sabihin po nga ay kailangan lang natin dito yung sales or the revenue itself and the expenses. Para po malaman po natin kung may kinita po or nalugi ang ating business or yung ating organization. Ano po yung importance ng income statement? Una, know if the business is profitable. Ibig sabihin nga po, kumikita po ba yung ating business? Kasi nga po, sabi ko sa inyo, kung meron po tayong net income, ibig sabihin po noon, may kinita ang ating organization. But, if there's a net loss, wala po, hindi po profitable yung ating business. And then, we control expenses and increase efficiency, make decision about pricing and budgeting, and then prepare for taxes and investor. So, yun nga po yung income statement, sabi ko kanina po sa inyo, ay magagamit po natin, pwede po tayo magbawas ng expenses para po kumita tayo. Kasi nga sabi ko po kanina, mas maganda po na mas mababa ang expenses compared sa ating mas mababa po ang ating expenses compared to our revenue. Kailangan po mataas ang revenue natin para po meron tayong kita sa ating business. So, dito nga po yung income statement ay for small business owners para itong health report ng negosyo mo. It tells you if your business is healthy or sick. Kasi nga dito nga po, nakikita natin kung kumita po or hindi ang ating negosyo. Dito po, to sum up the income statement, it tells the financial story of your business for a specific period. How much you earn, how much you spend, and how much is left as profit. It starts with the revenue, deduct the expenses, and ends with net income or net loss. So for every entrepreneur, it is an essential tool to measure success and make smarter business decision. So yun nga po sa income statement, kailangan po nating alamin muna, ang kailangan po nating i-gather muna is yung ating income and yung ating expenses. And then if we already identify na po yung ating income and our expenses, malalaman po natin kung may kinita po or wala yung ating business. So, yun lang naman po for the income statement. Mamaya po ay i-discuss ko rin sa inyo ang balance sheet. Thank you po!